Pinoproteksyon na ng ating Panginoon yung pagsasamahan, yung pagkakaisa ng magkakapatid sa pananampalataya. Kaya kung hindi nagtagumpay yung plan A, mayroon pong plan B, kung nagkasala. Yun hong tinutukoy ditong kapatid ay hindi po in blood, hindi literal na kapatid sa dugo. Ang tinutukoy po ditong kapatid ay sa pananampalataya, sa mga tagasunod, sa mga Kristiyano. Kasi sabi rito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay napatunayan ng 2 o 3 saksi. Sino ba ang isasama mo pag nagkasala ang kapatid mo sa dugo? Eh di nanay mo at saka tatay mo, magulang mo. Eh dito hindi, magsama ka pa ng ibang tao. Kaya malinaw na ang atin pong pinag-uusapan dito ay kapatid sa pananampalataya. Kasama natin sa community, anumang denomination, anumang relihiyon, anumang samahan. Kapag nagkasala ang ating kapatid sa atin ay ano ang ating gagawin? Kausapin privately. So, ito yung unang puntos kung nagkasala. May mga pagkakataon pala talaga na may mga kasamahan tayong magkakasala laban sa atin. Hindi lang sila yung magkakasala, kundi tayo din naman magkakasala laban sa kanila. Ang ipinapakitang solusyon dito ng ating pagbasa ng ating Panginoon upang hindi magkaroon ng split at paghihiwalay, upang mapanatili ang pagkakaisa at pagsasama at pagbubuklod-buklod, ang sabi ay kausapin privately. Kausapin siya ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. I-explain Siguro ang magandang paraan dito ng pakikipag-usap, yung malumanay na pakikipag-usap, sapagkat kadalasan kapag may mga taong nagkakasala sa atin, ang ating retaliation, yung ating pagbabalik sa kanila ng kanilang pagkakasala, galit, inis, di ba? Kung ano-ano mga salitang ginagamit natin. So, hindi nakakatulong yun, kundi yun ay lalong nagpapalayo sa kanya. Ngayon, dito sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating pagbasa yung pagkakaisa, yung pagbuklod-buklod, upang hindi siya tuluyang mapalayo, mapahiwalay. Dapat siya'y kausapin upang hindi siya tuluyang umalis. Kasi ang nangyayari, kapag may mga taong nagkakasala laban sa atin, tinutulak natin palayo. Hindi man literal na tinutulak ng kamay, pero sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamamagitan ng aksyon ng ating mga katawan, so nababaliwala sila, na itutulak natin sila papalayo sa ating community, sa ating samahan. So, kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang kapatid. So kapag nakinig, ito na yung resulta, napapanumbalik. Sana nga may nakikinig. Parang ako din, nakikinig din ako minsan. Sana tayo din dyan sa live, nakikinig din tayo. Huwag imarites kausapin talaga. Talaga, Brother Renato, totoo yun. Kakausapin mo in private. Kaya meron ako nakitang post mas maganda daw talaga na kapag may nagkamali ay kausapin in private kaysa lantaran mong hayag sabihin yung kanyang pagkukulang at pagkakamali, sapagkat itinutulak natin yung damdamin, yung kalooban, yung pagkatao ng isang tao sa ating samahan, sa ating grupo. Ano mang grupo yan, ano mang samahan yan. Kahit nga sa kumpanya kapag yung mga nakakataas ay pinagalitan yung pagkakamali, pagkakasalat, ibininyag, kinilantad, hindi natin siya natutulungan para makabawi, para makabalik kundi itinataboy natin siya palayo ng tuluyan, di ba? Sister Glenn Tapayan Barsa. Hello po, Sister Carlin Benya, salamat po sa iyo. Okay, tuloy natin. Ngunit, sabi ng verse 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Pag hindi makinig, kailangan mong magsama para may sasaksi kung ano ba ang naging resulta ng inyong pag-uusap, di ba? Sumasabit yung lalabon ako. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Halimbawa, sabi sa ating pagbasa,
Hindi nag-prosper, hindi nagtagumpay, hindi nag-success yung unang attempt ng pag-uusap ninyong dalawa, sarilinan. Hindi pa rin pwedeng sabihin, bahala ka sa buhay mo, bahala ka nga dyan, kung ayaw mo, di wag mo makinig. Hindi eh. Tingnan po ninyo sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating Panginoon yung relasyon ng dalawang magkapatid sa pananampalataya. Pinoproteksyonan ng ating pagbasa yung ugnayan ng dalawang tao. Naiisa naman ang Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Gagawa pa rin ng paraan eh. Sino ang gagawa ng paraan? Yung nagkasala? Hindi eh. Ang gagawa po ng paraan ay yung taong pinagkasalahan. Totoo yun. Wag nating sasabing bahala ka kung ayaw mo. Ayaw mo makinig, wag mo. Bahala ka sa buhay mo, di ba? Minsan may mga ganun tayong pag-uugali. Pero itinuturo sa atin pong pagbasa yung plan B. May plan A, may plan B. May option 1, option 2. Ano yung plan B? Ito na, kukuha ka pa ng kasama para hindi siya tuluyang mawala, hindi siya tuluyang umalis, hindi tuluyang lumayo ng lubusan sa ating community, sa ating samahan. Kasama ka, kausapin mo. Yan. Para may magiging saksi kung ano ang magiging resulta ng usapan. Ito po naman ay sa usaping Kristiyano, sa usaping mananampalataya. Kapag yung magkakapatid sa tunay, wala naman ng ganun kasi magulang naman ang namamagitan dyan eh. Okay, tuloy natin. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Dito po sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating Panginoon yung pagsasamahan, yung pagkakaisa ng magkakapatid sa pananampalataya. Kaya kung hindi nagtagumpay yung plan A, mayroon pong plan B, may strategy, di ba? May formula ang Panginoon para ma-preserve, para mapangalagaan yung pagkakaisa. Ano ba ang ibig sabihin ng unity sa English? The quality or state of being one, single, whole, or the same, togetherness or oneness, pinagbubuklod, nagkakaisa, single, sabi pa ka, di ba? Whole, buo, being one, nagkakaisa, nagkakapareho. Pag hindi nagtagumpay yung una na kinausap mo at hindi ka pinakinggan, gagawa ka pa rin ng pangalawang plano. Alin yung planong yun? Magsasama ka para siya mabawi, maibalik. Diba? So, ito yung una kung nagkasala. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your